So, good morning. So, for the continuation of our tutorial about motion problems, so ayan, balikan na ulit natin ng concepts na gagamitin natin all throughout the tutorial. Okay? Ito lang yung tatandaan nyo lagi, guys. Mahalaga to. Actually, you don't have to remember word by word na express y with the wind. Baka malito pa kayo. As long as you understand the concept. Okay? As long na naiintindihan nyo na kapag ganito yung flow, ganito yung resultant speed niya is ganyan. Okay? Naintindihan nyo kung paano siya. Okay. Last time pala, just to correct myself, yung problem natin na to. Kaya ito nakuha, guys. Kinonvert natin sa hours na mismo yung 6:15. Kunwari itong 6 hours, 15 minutes yan, di ba? So yung 15 minutes na yan, 15 minutes, kinonvert na natin siya mismo sa oras times, di ba, 60 minutes in 1 hour. Kaya magiging 0.25 hours. So, kaya natin naka-arrive sa ganyan problem. Okay? Same here sa 11 point something na to. Dito natin siya kinuha. 11.75 to, ba't nabura? 30 miles. Okay? Same here. Convert natin na siya sa hours na mismo. Itong 45 minutes times, di ba, 60 minutes in 1 hour. So, cancel yung minutes dyan. So, magiging 0.75 hours. Okay? So, ganyan lang siya nakuha. Okay, next problem tayo. Palaki lang natin yung problem. Okay. A man travels in a motorized bangka at the rate of 12 kph from his barrio to the poblacion and came back to the barrio at the rate of 10 kilometers per hour. If his total time of travel back and forth is 3 hours and 10 minutes, the distance from the barrio to the poblacion is... Sige. I-visualize natin, no? So, meron daw, sabihin natin meron tayong dalawang gamit tayo ng guys. Yan, sabihin na lang. Tapos copy natin. So, let's say na ito yung baryo niya. Ito yung baryo. Poblasyon. So, nag-travel daw siya at the rate of 12 kph, the baryo ko, and came back. Okay. So, meron tayong, sabihin natin yung distance na trinavel niya is D. Pero lagyan ko ng arrow dito, ah. Bakit may unang arrow? Kasi yun yung nung pagpunta niya, eh. Tapos, nung bumalik siya, same distance pa rin naman yan, hindi naman nagbabago. Hindi pa din naman. Tapos may dalawang speed na binigay. Pagpunta daw dito, yung speed niya is 12 kph. Dito naman, 10 na lang. Siguro mas binalisan niya yung pagbiyahe o walang traffic sa bangka. So, ganyan. So, yung total time daw ng travel back and forth is 3 hours and 10 minutes. So, di naman sinabi na sa una dito is 2 hours. So, di naman sinabi na gano'n. Pero matik na mas mabilis siya papunta. Kasi mas naging yung speed niyan. Anyway, sige. Solve natin to. So, ganyan pa rin naman yung problem, yung concept na gagamitin. Paliitin na natin siya, guys, ha. So, speed pa rin naman is distance over time. Kaso dito may total time tayo. Meron tayong T1, which is yung T1, ito yung baryo to poblasyon.
Tapos meron din tayong time 2 na yung poblasyon, ah, ba, yung poblasyon pabalik ng baryo. Tama? Tapos alam natin, yung pag pinagsama yung dalawa na yan is 3 hours 10 minutes. So, convert lang natin tong 10 minutes ulit sa 10/60, no? Yan. So, 0 point something something. 3, 3.1667 hours. Yan ang total time. Okay. So, mag-derive lang tayo. Alam natin na yung time is distance over speed. So, yung T1 natin, alam natin yung T1, may distance siya na D. Okay, ulitin natin na. Di ba alam natin na yung T1 plus T2 is equal to 3.1667 hours. And then, alam natin, yung T1 is distance over speed. Ang speed niya nung una is 12. Plus, ano yung time 2 niya? Yung time 2 niya is, distance is same pa rin naman, D over 10 is equal to 3.1667. So, makakuha na tayo ng total distance dyan. Okay? So, ang sagot natin is, ba't hindi siya naka-decimal? Ayun, 17.27. 17.27 kilometers, which is letter A. Yun yung sagot natin. Okay? Nakuha ba? So for more examples, no, for more examples sa motion problems, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating topics here in engineering mathematics and other board exam topics, no. So, padayon engineers.